Ang una sa trade, si Buddy Hield mula Pacers papuntang Sixers kapalit ni Marcus Morris at Furkan Korkmaz at 3 second round pick. Si Buddy Hield nag-decline ng kanyang minutes at average sa Indiana na meron 12 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Nasa 38% pa rin naman siya sa 3-point area. Expiring contract din itong si Buddy Hield. Expected, i-resign siya ng Sixers pagdating ng off-season. Nakuha din ng Philadelphia si Cam Payne at second round pick mula naman sa Bucks kapalit ni Patrick Beverley. So magsasama ngayon si Dame at itong si play-in champ. Matagal nagkaagirian yun sa loob ng court. Pero yung Bucks kasi kailangan nila ng isang defensive guard since nagkaroon nga sila ng problema na ma-trade nila si Holiday kapalit nitong si Damian Lillard. Si Kelly Olynyk at OK Agbaji ng Utah Jazz na punta sa Raptors at nakuha naman ng Jazz si Otto Porter Jr., Kira Lewis at additional na first round pick. Kinuha ng Toronto din si Spencer Dinwiddie mula Brooklyn kapalit naman ni Dennis Schroeder at Thaddeus Young. Ang Knicks ang nag-add talaga ng additional player sa kanilang lineup papasok ng playoffs. Nakuha nila si Bojan Bogdanovic ng Detroit kasama itong si Alec Burks. Si Bogdanovic meron ngayong average na 20 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Meron pa siyang 3 out of 7 mula sa beyond the arc. Multiple player ang kasama sa package na yon. Nandito si Evan Fournier na expected iba-buyout ng Detroit at si Quentin Grimes. Ang Detroit din binitawa ng kanilang point guard na si Killian Hayes. Ang OKC naman kinuha ang veteran player na si Gordon Hayward mula sa Hornets kapalit ni Tre Mann at itong si Davis Bertans. Si Hayward since December 28 hindi pa nakakapaglaro ulit para dito sa Hornets. Hindi pa alam kung bibitawan din siya ng Thunder. Meron siyang nasa 31 or 35 million dollars na kontrata at expiring na yon. Nag-a-average pa siya ng 14 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Ang Dallas Mavericks naman nakuha si PJ Washington mula sa Hornets kapalit ni Grant Williams, Seth Curry at 2027 first round pick. So dalawang teams kasi may target dito kay Washington at yung Dallas ang nakakuha sa kanya. At least meron pang matitirang 2 taong kontrata. Kailangan talaga ng Dallas ng isang perimeter defenders mula sa kanilang lineup. Meron si Washington na 13 points, 5 rebounds at 2 assists per game. So ito naman yung multi-team trade. Nakuha ng Brooklyn ng 3 second round pick, ang Memphis isang swap mula sa draft at magkakaroon din ng isang player. So ang kasama doon si Yuta Watanabe mula sa Suns. Ang Phoenix naman nakuha si Royce O'Neal mula sa Brooklyn at si David Roddy mula sa Memphis. Ang pinaka-target talaga doon ng Suns si Royce O'Neal dahil kailangan nila ng perimeter defense din katulad ng Dallas. Si Marcus Morris na trade nung una sa Pacers, then raid ulit nila papuntang San Antonio para sa second round pick at kay Doug McDermott na base naman sa report ni Sham, iba-buyout din ng San Antonio. Ganon din ang posible mangyari kay Spencer Dinwiddie sa Toronto kasi ayaw magbayad ng bonus ng Raptors kaya bibitawan siya. Si Robin Lopez naman na trade sa Sacramento at expected din na iwi-waive. Marami mga players pa ang magiging available sa mga susunod na araw bago dumating ang March 2, PH time. I-retain naman ng Atlanta Hawks si DeJounte Murray at hindi nila tinrade sa Lakers. Sabi ko nga sa episode, sa haba-haba ng trade rumors, wala din matutuloy doon. Katulad din ng mga 2021. Kasi si D'Angelo prior sa deadline, hindi siya umattend ng practice kasi di umano nagpa-treatment ng injury. Hindi rin alam no ni Coach Darvinham kung maglalaro si D'Lo versus Denver Nuggets. Meron kasi silang game after ng trade deadline. Sa buyout market naman pwedeng makakuha ng player ng Lakers na mas flexible ang kontratang pwedeng ibigay doon kumpara sa kukuha sila sa trade. So 2022 pala nangyari na halos ganito rin ang senaryo sa LA. Ang Golden State naman ang naging move nila, pinadala sa Pacers si Corey Joseph para sa isang second round pick. So walang bigating trade ang nangyari ngayon. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to at matutulog muna ulit yung tagapagbalita. Time.